Paharap sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa SONA si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kaya naman inaabangan ng publiko kung ano ang accomplishments ng administrasyon na iuulat ng Pangulo sa publiko. Pero mayroon nga bang accomplishments o nagawa ang administrasyon na nakita ng publiko? Sa kanyang ikaapat na SONA noong July 28, 2025, marami mga binitiwang pangako ang Pangulo. Kabilang sa mga ito ang pagprioridad sa pambansang budget ng sektor ng edukasyon na layong tutukan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapabuti ang sistema ng pagkatuto. Ang babala sa mga opisyal at concessionaire sa patuloy na kakulangan sa supply ng tubig at ipinag-utos ang maaasahang serbisyo sa publiko na hanggang ngayon ay problema pa rin dahil sa mga lugar na nakararanas pa ngayon ng pagrarasyon ng tubig. Nagbabala rin ng Pangulo sa mga sangkot sa missing sa Bungeros. Kasong hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na resolusyon habang malaya pa rin ang mga itinuturong responsable sa issue. Binilikan din ni PBBM ang campaign promise nito na 20 pesos na halaga sa kada kilo ng bigas. Bagamat may proyekto ang gobyerno ukol sa pangakong ito, ay nananatiling limitado ang sektor na nakaka-access sa murang bigas. Pero ang tumatak sa kanyang talumpati ang mahiya naman kayo statement ng Pangulo. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuhok. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pero halos isang taon mula nang sabihin ito ng Pangulo, iilan pa lamang ang nakakasuhan at wala pa ang malalaking isdang ipinangako na siyang utak ng malawakang katiwalian. Ang mga bigong pangako gayon din ang patuloy na paghihirap ng publiko dulot ng mataas na inflation, patuloy na pagtaas sa presyo ng langis at bilihin, kawalan ng maayos sa trabaho at mababang kita at ang kabiguang papanagutin at wakasan ang mga sangkot sa katiwalian, ang mga nagtutulak para sa higit na pagbagsak ng tiwala ng publiko sa Pangulo. Sa comparative analysis ng Social Weather Station SWS, nagsimulang mataas ang satisfaction ratings ni PBBM sa 58% noong 2023 SONA, malaki ang ibinagsak nito sa 19% noong 2024 at bumagsak sa historic low na negative 5% noong 2025. Bagamat nakabawi ng kaunti, negatibo pa rin ang net satisfaction ratings ni PBBM sa second quarter ng 2026 sa negative 7%. Sa lumalawak na kawalang tiwala ng publiko sa administrasyon, lalo na sa Pangulo, hindi nakapagtatakang maraming Pilipino ang lumalabas ngayon sa lansangan para magprotesta laban sa pamahalaan. Pero ang tanong, pakikinggan ba sila ng Pangulo o tatanggapin na lang ang posibilidad na ituring na siyang lame duck leader sa nalalabing 2 taon ng kaniyang administrasyon? Ako po si Juan de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.